Nagbabala ang kampo ni Vice President Sara Duterte na maaring magbukas ng sunod-sunod na kaso laban sa mga nakaupong impeachable officers kung magpapatuloy ang grave threats laban sa Vice Presidente. Si Jason Rubrico magpapalita. Ipinaliwanag ng kampo ni Vice President Sara Duterte kung bakit sila naghain ng motion to quash dahil sa kawalan umano ng jurisdiksyon sa grave threats case laban sa Vice Presidente. Ayon sa legal counsel ni VP Sara na si Attorney Paul Lawrence Lim, bilang isang impeachable officer, saklaw ng konstitusyon ang Vice Presidente ng natatanging proseso ng impeachment. Ang sa aming pananaw kasi, yung ating Vice Presidente ay isang impeachable officer, no? Sa Constitution kasi, merong tinatawag na mga opisyal na pwede lamang matanggal sa kanilang posisyon sa pamamagitan ng impeachment. At dahil sila ay impeachable officer, hindi dapat sila maaaring kasuhan ng mga kasong kriminal katulad ng sinampa sa ating Vice Presidente. Git pa ng abogado, posibleng magkaroon ng malawak na epekto ang magiging desisyon sa kaso ni Vice President Duterte, partikular kung papayagan ang pagsasampa at pag-aresto sa isang nakaupong impeachable officer. I think the question is pretty obvious, no? Then, kung pwedeng kasuhan at sampahan ng kaso at ipa-aresto pa nga, no? Kunyari, ang isang Vice Presidente habang nakaupo pa siya, maski na impeachable officer siya, edi yung ibang impeachable officers din, ganun din ba? Pwede rin pala silang makasuhan. So it's possible na it might open the floodgates, no, to lawsuits against impeachable officers, no? Nilinaw din ng kampo ni VP Sara na hindi isang banta ang kanilang pahayag tungkol sa posibilidad na maharap din sa criminal prosecution ang iba pang nakaupong impeachable officers, kabilang ang Pangulo. Ito ang tugon ni Attorney Lim matapos tanungin ni Palace Press Officer Claire Castro kung nagbibigay na naman ba ng banta ang kampo ng Vice Presidente kasunod ng kanilang pahayag kaugnay ng grave threats case laban kay Duterte. It was never issued as a threat, no? It was issued as a statement of fact. Why do we say it's a statement of fact? Because as I mentioned earlier, no, the Vice President is not the only impeachable officer. No? May mga iba pa na nabanggit ko na nga, no, na impeachable din. Ayon pa kay Lim, ang kanilang naunang pahayag ay hindi pagbabanta kundi isang lehitimong tanong kung magiging pareho rin ang magiging pagtrato sa iba pang impeachable officers. Kaya ang ating nilabas kanina is actually a question, no? If she will be treated this way, di ba? Yun na ba ang mangyayari din sa iba, no? Is that the meaning of that, no? Kasi nga tama naman sinabi niya, no? No one is above the law. And I agree with that. If the Vice President has to answer, for example, for any crime, no? Should it be now that she is still a sitting Vice President or later when she is no longer, no? If ever, no? Is it the same also for other impeachable officers? Should they also be May they also be already prosecuted now while they are sitting? Or will it be after, when they're no longer incumbent? Yun lang naman, it's a question of fact, Tristan, no? Na kailangan masagot nga after, no? Hopefully makapag-usap at oral arguments kami, no? Doon sa korte. Bukod sa motion to quash, sinabi rin ni Lim na humiling ang kanilang kampo sa korte na ipagpaliban muna ang pag-issue ng warrant of arrest habang dinidinig ang usapin tungkol sa jurisdiction. Yung deferment of arrest warrant ay isa sa mga bagay na hiningi namin sa korte, no, na wag muna siya mag-issue habang dinidinig pa itong usapin ito nga tungkol sa jurisdiction. At masasabi ko lang, ang issuance of a warrant is an exercise of jurisdiction. Meaning, para makapag-issue ang korte ng isang warrant of arrest, kailangan meron siyang jurisdiction. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Nakikita ng isang political analyst na nananatiling malakas ang public trust kay Vice President Sara Duterte sa kabila ng impeachment trial. Wala rin umano siyang nakitang malakas na katunggali ng Vice Presidente sa 2026. Narito ang report.
Sa kabila na nagpapatuloy na impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, tila hindi pa rin umano naaapektuhan ang tiwala ng publiko sa Vice Presidente ayon sa political analyst na si Lito Banayo. Ayon kay Banayo, tila nababawasan na ang interes ng publiko na manood ng impeachment trial dahil mas nakatuon ang mga Pilipino sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Dagdag pa niya, kapansin-pansin umano na nagmumukhang pamumulitika ang impeachment proceedings laban kay VP Sara, lalo na't una na itong ibinasura noong 2025, ngunit muling isinulong ngayong taon. Anya, lalo lamang umanong namumulat ang publiko sa umano'y maling ginagawa laban sa Vice Presidente dahil sa pangamba ng kanyang mga kritiko sa political influence nito pagsapit ng 2028. Halatang halata na persecutory lamang ito no? Kaya lalo lamang nate-turn off, lalo lamang nagagalit ang taong bayan sapagkat malinaw na lisya, maling-mali ang ginagawa laban kay Vice President Inday Sara sa paghangad lamang na mawala siya sa politika ng 2028. Takot na takot sila dahil hanggang sa ngayon patuloy na malakas ang survey ratings, no? Ang public approval, performance approval at trust rating ni Vice President Inday Sara. Sa kabilang banda, hindi rin umano nakikita ni Banayo na nakadaragdag ng puntos sa administrasyon ang impeachment proceedings. Bagkus nadidismaya pa umano ang publiko dahil sa umano'y kakulangan ng pagtugon ng pamahalaan sa mga pagbaha, kasunod ng mga pag-ulan dulot ng habagat. Ilang taon na tayong binabagabag ditong impeachment, dalawang beses na pag-i-impeach kay Vice President Inday Sara para sa halaga na kung tutuusin mo ay katiting ng halaga ng winaldas, no, sa korupsyon, no, sa flood control at sa iba pa, pati sa PhilHealth, pati sa PDIC, lahat halos sasakay ng gobyerno no? Pero nakatuon ng pansin ng ating mga politiko dito lamang sa impeachment trials. Sa tingin ko, sa aking pananaw, no, sa malaot madali, lalo lamang na bababa ang approval rating ng kasalukuyang administrasyon at lalo namang gaganda o tataas ang public approval at lalong-lalo na yung tiwala, yung trust rating na mas importante sa ating pangalawang Pangulo. Samantala, wala rin umanong nakikita si Banayo na malakas na makakatunggali ni VP Sara sa presidential race sa 2028. Ito ay sa kabila ng mga survey at political tandem na lumalabas na umano'y naglalayong ipakitang humihina na ang suporta kay VP Sara. Wala akong nakikitang napakatinding makakalaban ni Vice President Inday Sara. No? Kung tutuusin natin, maaring sabihin natin na ang pangalawang medyo malakas na kandidato ay si Naga City Mayor at dating Vice President Leni Robredo. Pero alam mo, natalo na si Vice President Leni no, noong 2022. No? At siguro mahirap para sa kanya na magdesisyon na sumabak na muli sa pagkandidato sa presidency. To begin with, sa ating kasaysayan, walang natalo sa pagkapangulo ng minsan na sa pangalawa o pangatlong pagsubok na naman ay nanalo pa. Nauna nang inanunsyo ni Vice President Sara Duterte ang kanyang planong pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, Daniela Paulita, SMNI News.